Coach Tim Cone, inamin na mali ang pagkaka-coach sa Gilas kaya natalo sa Taipei. Hindi pinagkatiwalaan si Kevin Kembao? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kanina nga ay naganap na ang pinakaunang laban ng ating national team na Gilas Pilipinas dito sa FIBA Asia Cup Championship, kung saan ay nakalaban nga natin ay ang national team ng Chinese Taipei. Kaso sa laban nga na ito ay maraming mga Gilas fans ang nadismaya dahil nga sa pangalawang pagkakataon ay nasilat tayo ng Taiwan team. Yes, natalo ang Gilas sa final score na 95-87. Masakit na pagkatalo ito dahil nga dati lang nating tinatambakan ng team na ito sa FIBA Asia ay 2 beses na tayong tinatalo ngayon. Ang matindi pa nga dito, ang second win nilang ito ay mula sa pinaka-importanting tournament na Asia Cup Championship. Sa last FIBA window medyo may excuse pa tayo dahil nga sabi ni Coach Tim sa isang interview ay ang focus daw talaga natin noon ay dito sa Asia Cup. Pero since muli tayong natalo dito ay wala nang rason pa ang mag-fit siguro. Pero sa part na ito ay isang bagay ang tiyak. Ito nga ay hindi tsamba ang pagkakapanalo ng Taipei sa atin. Kung makikita sa trend ng improvement ng team ng Taiwan ay talagang papatas ito, kung saan even ang mga malalaro nila ay nag-upgrade na din. Mula sa pure Taiwanese players ay gumamit na sila ng import at nagpasok na rin ng mga half foreign na mga malalaro. Laking boost nun kung iisipin. 2 young NBA prospect at isang local pero import ang laruan at syempre yung isang legit 7-footer import. Pero kung iisipin natin kahit gaano pa kalakas ang inilakas ng lineup ng Taipei ay dapat sa atin pa rin ang laban na ito. Naging factor kasi dito ay ang maraming errors mula sa mga players hanggang sa mismong coaching staff ng ating national team. Inamin nga mismo ni Gilas head coach Tim Cone na out of coach siya dito ng coach ng Taipei. Masakit nga raw para kay Coach Tim ang pagkakatalong ito na sising-sisi sa kanyang sarili. Hindi nga umubra ang pinakamatinding sandata ni Coach Tim Cone sa game. Ito nga yung epektibong adjustment gamit si Justin Brownlee na naputakti ng mga foul at na-fouled out sa final quarter. Ang masakit pa nga dito ay yun yung time na kailangan na natin ito. Dagdag pa ni Coach Tim ay tila nasa panic mode daw sila buong laro. Pinuri din ni Coach Tim ang level na ipinakita ng Taipei sa game na ito, na kung masusustain daw nila ang ganitong klase ng laruan sa buong tournament ay magiging matinding contender sila para sa gintong medalya. Pero tila may isang bagay na nakalimutang i-confess ang veteranong champ coach ng Pilipinas. Yes, ito nga yung hindi niya paggamit ng buong tiwala sa ating 2 young player na si Carl Tamayo lalo na kay Kevin Kembao. Pinainit nga sa bench ni Coach Tim ang KBL champ na si Tamayo na nakalaro lamang ng 6 na minuto sa buong game. Buti na nga lang ay nabigyan pa ng tsansa si KQ nang ma-foul trouble si Brownlee sa second half kaya nakakuha ito ng 16 minutes playing time. Pero ang good thing dito sa ating NBA hopeful ay binigyan niya ng malaking sukle ang minutong binigay sa kanya dahil nakapagtala si KQ ng 17 points at 4 rebounds. Kitang-kita kay KQ na gusto niyang talagang baliktaran ang kwento ng game, kaso talagang kapos na ito sa oras. Malaki sana ang naging impact ni KQ kung sa mga early quarter ng game ay naipasok agad ito. Baka hindi pa umabot sa puntong matuon ang lahat ng atensyon ng Taipei dito kay Brownlee. Kung natatandaan ay ito ang naging game plan na Macau kontra sa atin. Kaya nga lang ay hindi nila inasahan na may ibang mga offensive producer pa tayo at isa na nga dito ay si KQ. Though kinapos sa tiwala ay nakita naman ni Coach Tim ang naging ambag ni KQ sa team na inaasahang mas malalatagan ng mga mahabang minuto sa laro kontra sa New Zealand.